ibang bansa sa malayong silangan, upirang ka ng perlas ng silangana. Magandang ito ay ang katuloy at ito pinakulaklak ay namumutad ka. Okay, mga kapatid, patuloy na tayo. Tuloy natin ang ating pagtalakay sa Kabanata 33. Kabanata 33. Nagkita sina Jacob at Esau. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't ipinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. So ito na yung nakaraan natin kasi magkikipagkita na si Esau, si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau pagkadaraan ng 20 taon na pagtakas niya mula sa kanyang kapatid kasi ipapapatay nga siya ni Esau. So ganito, nagpadala na siya ng pasalubong. Nauna na ng mga pasalubong ng mga kawan kay Esau. Okay, verse 2. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Kasunod ni si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Rachel at ang anak nitong si Joseph. So isa palang anak ni Rachel dito. At saka yung kanyang pinakamamahal na asawa na si Rachel ang nasa bandang hulihan. Okay. Nauna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Ganun. Lakad siya, yuyuko siya. Tapos lakad uli. Tapos mamaya, yuyuko na naman, di ba? Kapitong, hanggang makalapit siya, no? Ngunit patakbong sinalubong siya ni Esau, niyakap na mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng alahayam, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata at sa huli ay si Joseph at si Rachel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, aking Panginoon, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lang iyan. Pero mapapansin natin na very effective yung ginawa ni Joseph kasi siguro bawat kawan na overwhelmed. Nung unang kawan pala na overwhelmed na si Esau. Then may sumunod na naman na iba namang kawan na di ba? Siguro mga ano naman to. Una, mga kambing. Kasi ito, nandiyan naman ng tupa. Siguro yung sa overwhelm niya hanggang mawala na yung galit niya. Tapos yung mga kasama niyang mga kawat, mga kanyang mga kasamang sundalo o mga kasamahan niyang siguro na na-amaze din dahil sa dami ng pasalubong ni Jacob. So dito siguro yung alamat ng pasalubong, Si Jacob, ito nauna ang sa, pinag-uusapan natin dito, hindi si Joseph. oo, sorry. Oo. Saka ito siguro yung alamat ng pasalubong. Kaya ang mga officer yan, mahilig magpasalubong. Diba? Pag may bagong dating, diba? Tapos may paano pa, pag umalis, meron pang paano, pa Sharon, di ba? Okay. Verse 10. Sinabi ni Jacob, hindi, para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talagang ako ay pinapatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang alahayam. Okay. Kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang alahayam. Hindi ako kinapos sa anumang bagay. At pinilit niya si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Okay. So nga naman, hindi na makakapag, hindi na matatanggihan ni
Esau yung kanyang paghingi ng tawad pag tinanggap niya yon, di ba? Mm. So talagang pinilit niyang ibigay yung regalo. Kaya ng mga ano, mga ah yung mga tunay na buhay, di ba? Yung mga sa gobyerno, pag niregalo mo, pag tinanggap mo yun, ay, na, beholden ka na, no? Verse 12. Sige, tumuloy na tayo at sasamahan ko kayo, sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, aking Panginoon, alam mo na ang mga bata ay mahina pa. Inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo ay magmadali kahit ng isang araw, mamatay lahat ang mga ito. Mabuti pa mauna na ang aking Panginoon at kami ay susunod sa inyo. Sasabayan ko ang lakad sa hanggang kaya ng mga hayop at mga bata hanggang marating namin ang aking Panginoon sa Seir. Okay. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esau. Bakit mo pa gagawin iyon? Sapat na ang malugod akong tinanggap ng aking Panginoon, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay nauna na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. So siguro ang ano nila parang ano ng bata ano, Mm. ang kanilang bilis sa paglakad sa parang mga toddler. Kasi ang mga tupa, maano din yan eh. Hoy, Kung kung saan may saan mga maliliit pang mga tupa, Oo, kung saan mabagong saan panganak. pupunta. Oo, mabagal talaga. Okay. Verse 18. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Sukot. Si Jacob ay tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang sa tapat ng lungsod. Ayun. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Padan Aram. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. O so si Hamor ang doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang altar ng alahayam ng Israel. So napansin ko dito kasi, Shechem na ang pangalan ng lugar at ay si Hamor ang namumuno, pero ang anak niya ay Shechem. Hindi ko alam kung yung Shechem na yon ay present day o dati nang may Shechem na pinangalan lang yung anak niya, no? Kasi ang dati ng isang lugar ay pinapangalan sa pangalan ng unang nanirahan. Okay, Shechem. Oo. Siguro yung nuno ni Hamor ay Shechem ang pangalan. Then pinangalan din niya sa kanyang anak Hindi kasi ito, na, 'di ba, yung mga anak ni ano, ito yung anak ni Hamor, ito si Shechem. Si oo, Shechem ang pero yung ng lugar ano, na yan ay Shechem na. ang Shechem na rin. Ibig sabihin, nag-ahasa siguro sa may ano, sa anak ni lang Shechem din. Jacob. Oo. Pero that is susunod na ano niyan. Pero Hmm. ibig sabihin, yung pangalan kasi ay sa isang pamilya, 'di ba may king, may mga the first, the second, the third. Siguro yung maaring yung tatay ni Hamor ay Shechem. Kaya Shechem na ang pangalan. Kasi nung una sabi ko, bakit Shechem na noon pa lang bata pa yung Shechem na. Ba't hindi na lang Hamor? Ngayon ko lang naisip na baka may Shechem na sa kanilang ninuno. Kaya Shechem na ang pangalan ng lugar na yun. That time. Okay. At saka, pinapakita din niya talaga ang pangalan sa isang lahi o angkan, paulit-ulit tulad ng Judah. Diba? Judah at saka Judas, paulit-ulit yan. Yung Yehoshua is Joshua, di ba? Joshua din. Sa English, Joshua is Yehoshua yun. So, inuulit talagang ang mga pangalan. Meron tayong katanungan o reaction, sis? Palagay ko wala pa naman. So, magpatuloy tayo sa sunod na kabanata. Parang merong, ah, Meron ano. ba? Ito, meron dito, isang kapatid. Nakipagbuno si Jacob upang kalabanin ang gusto ng laman, panlasa, etc. upang di magkamali sa batas ng alahayam. Ito yung reaction dun sa naunang Sa naunang natin. ano.
Naunang Oo, talakayan natin. oo, Oo. oo. Nakipagbuno, parang discipline, nakipagbuno ka, ano. Mhm. Pero ito literal talaga nakipagbuno siya sa flesh, ano? Oo. Mm. So ngayon, nakikipagbuno rin naman tayo sa ano, pinagtatanggol natin ang ating pagsunod sa batas na mga batas at tagubilin ng alahayam sa tipan, di ba? Mm. Yun ang ating mga personal struggle. Any reaction pa? Okay, kung wala, proceed tayo sa Kabanata 34. Si Dina at ang Shechemites. Ito tungkol na kay Dina at saka yung Shechem. Okay. Minsan, si Dina yung bunsong anak ni Rachel, ni Leah. Nag-iisang anak ni Jacob na babae. So, si Leah ang ina ni Dina. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. So, teenager na dito si Dina, no? Mm. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor, na isang Hivita at pinuno sa lupaing iyon. Ang Hivita ba Kanaanita ba yun, sis? Oo, Canaanites yan. Hivite. Oo, so siguro nga, Oo. mm. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa. Sa pilitan sinama, parang kinidnap din, ano? Si Mm. yung anak ni Hamor, yung pinagbilhan nila ng kanilang lupain, ay na ano. So maaring si Hamor ang masasabi nating hari sa Shechem, no? At Oo. anak niya si Shechem din. Kanyang Oo. at itong kaya medyo may pagka-spoiled siguro tong to. Lahat ng gusto niya ay kailangang mapasa kanya, di ba? So Mm. pinilit niya at ginahasa si Dina. Verse 4. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama, kunin mo ang babaeng ito upang aking maging asawa. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Kailangan may consensus kung anong gagawin, ano? Mm. Verse 6, nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito ay tinuring nilang isang paglapastangan sa buong angka ni Jacob. Siyempre, nag-iisa nilang kapatid na babae yun. Siguro yung Oo. kanilang parang pet nila yung no? Tapos, binibaby nila. Tapos, Prinsesa ganun nila. gagawin nila ng ibang lahi, ano? Mm. So, yung gulat na yun, may kasama na, yung pagkagulat nila, galit. Silakbo, ang damdamin. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, ibigay na ninyo siya sa aking anak bilang asawa. Iyon nga lang, baka may iba pang asawa yung Shechem na yan, hindi lang si Dina, no? Mm. Magkaisa na tayo, hayaan nating mampangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Nako, wag no na no yan kay Abraham. Bawal na Mm. bawal. Oh. Sa gayon ay maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto. Maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Verse 11. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking kahangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo. Makasal lamang kami. So, si Shechem na mismo ang humiling sa mga kapatid. Verse 13, dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid
Oh, papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo naman ay mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayo magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Si Shechem ay ginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki si Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwag din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila naman ay gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuli. So, mapapansin natin na marunong mag-control ng damdamin yung mga ng mga yung mga Hebreo, yung mga kapatid ni Dina, at saka ama, at saka ina. Siguro, iyak na iyak si Leia, no? Tapos, yung mga kapatid na lalaki, galit na galit, pero pinigilan nila. Kasi hindi, walang ibubuti. At saka alam nila, nasa mga dayuhan sila sa lugar na yon. So, wala silang, kailangan maging wise sila sa kanilang desisyon. Hindi nila, nilin lang nila yung sabi nila, okay, sige, payag kami sa inang ninyo, pero magpatuloy muna kayo. So, may mga plano sila, hindi sila, ah, basta gulero na bigla na lang makikipagsusugod na makikipag-away. Kumbaga, ginamit nila ang hinahon ng loob at wisdom. Pero nabasa ko yan doon sa extra biblical, sa Oo. aklat ng Jaser, na nakipagtalo din yung mga kalalakihan kay Shechem. Na Oo. sabi nila, bakit pati kami idadamay mo? Na ikaw lang naman itong umiibig sa anak ni Jacob. Oo. Oo. Nakipagtalo yung mga tao. Mga Nakipagtalo yung tao. mga Pero kalalakihan. sumang-ayon din. Oo, Oo. sumang-ayon sila dahil nga Pero, makapangyarihan ang ama ni Shechem. So, oo. maaring Kasi ito hari ang nga eh. hari, oo. Siya ang Mm-mm. hari Siya may-ari ng ng lupain. Shechem. Oo, ng Di ba? lupain. At saka, ano, nakipagtalo muna nauna. Hmm. Pero salamat sa dagdag. Nakalimutan ko na yung istorya yon. Pero reality talaga yung yung Oo. sa tunay na buhay. Talagang, bakit nga naman? Ikaw lang naman may gusto sa anak na Oo. babae, di ba? So, verse 25. Nang ikatlong tas spoiled talaga itong si Shechem, Lahat ng Oo. gusto niya, binibigay ng ama, Verse 25. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina ang kanilang tabak at lumusob sa lungsod. So, itong si Simeon at si Levi, si Simeon yung pangalawa, Oo. si Levi ang pangatlo. Ang pangatlo. Oo. Kasi Si pang-apat si Ruben ang Judah. panganay, si Judah Oo. pang-apat. So, si Simeon at si Levi ang unang lumusob. Siyempre, mga Oo. tunay na kapatid ni, yan, kapatid na buo ni Dina. Hmm. Ang tapang nila, no? Hmm. Pinagpapatay nila ang lahat ng mga lalaki roon. Lahat ng lalaki. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at itinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay, sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahalagang ari-arian doon.
Ginawa nila ito dahil sa paghahalay sa kanilang kapatid na babae. So lahat ng kapatid, pero si Joseph bata pa dito. So hindi Hmm. pa kasi tingin ko masyado pang bata si Joseph para Bunso. sumama. Oo, Pero bunso ibang ano, si oo, si Joseph. Joseph, okay. Verse 28. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno, at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Pero yung mga babae, parang ni-spare nila, no? Verse Hmm. 29. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman sa mga bahay. So may mga bata pa rin. Sila tinira. Okay. Hmm. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumihan ako ng mga Canaanites at Perizzites. Kapag nagkaisa silang salakayan tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maari nilang lipulin ang ating sambahayan. Sabi ni Jacob kay Simeon at Levi. Ngunit sila ay sumagot, hindi po ba namin gagawin iyon pagkatapos tratuhin ang aming kapatid na tulad ng isang patotot? Ah, Talagang yung dangal ay mahalaga sa mga Oo. sa mga Hebreo, sa mga Hmm. Israelita. So dito nag-umpisang kamuhian si ang mga Jacob Israel ng mga Kanaanita. Canaanites, oo. Oh, so may katanungan po ba o reaction bago tayo mag-proceed? Meron bang katanungan? Ating kapatid, Wala, Sister wala. Pearl, meron bang mga questions sa ating chat box? Wala pa, ano? Okay, proceed tayo sa Kabanata 35. Tingnan natin kung anong ang magaganap. Si Jacob ay umuwi sa Bethel. O, nakauwi na si Jacob sa sa lupain kung nasaan si Isaac at saka si Rebecca. Okay. Sinabi ng alahayam kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang alahayam na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Oo, ito nga pala yung pinagtayuan niya ng bato. Hmm. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang mga idolo na taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Oo, kasi dadaan sila doon sa kung saan nagpakita ang alahayam Sa sa Bethel, panaginip, di ba? oo. So may mga dala rin pala silang idolo, siguro mo nasamsam nila sa Oh, yung Shechem. ninakaw ni Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. ninakaw ni Oo. Rachel sa Hindi, at tatay saka niya. yung mga sa Shechem, mga Oo. Kanaanita yun, di ba? So, siguro mga ginto yung mga idolo doon. So, Hmm. parang namahinga lang sila sa Shechem. Aalis tayo dito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa alahayam. Nakasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Verse 4, ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga idolo at ang suot nilang mga anting-anting. Ang lahat ng ito ay ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ginawa ng alahayam na ang mga tao sa mga karatig bayan ay matakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila ay umalis. Inilagay sa puso ng yung terror, no? Hmm. Ah, Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Betel, ang lugar na iyon. Sapagkat doon nagpakita sa kanya ang alahayam nang siya ay tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Betel. At ang dakong iyon ay tinawag na roble ng pagluha o alon bakut. Oo.
So, yung yaya ni Rebecca, ito yung yung kasama niya Nauna, oo, na naunang namatay. oo, oo, nung kay Nahor pa, no? Deborah, Mm. ngayon lang pinangalanan, no? So, mula nung, parang kasi tanda na siguro to ni Isaac, kung tutuusin, di ba? Mm. O si din, ni Rebecca. Verse 9, pagbalik ni Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita sa kanya ang alahayam at siya ay binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Ako ang makapangyarihang alahayam. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Isang bansa at komunidad ng mga bansa ang magmumula sa lahi mo. Ang pamumuno sa mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng alahayam sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa kanya. Naglagay si Jacob Israel ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang inuming handog sa alahayam. Tinawag niyang Bethel ang lugar kung saan siya kinausap ng alahayam. So dito inulit ng alahayam yung kanyang bagong pangalan o bagong reputasyon. Mm. So ang alahayam talaga pag laging paulit-ulit kasi ang tao madaling makalimot. Saka para yung mga kasama din siguro niya, mga pamilya niya, kamag-anak, tawagin din siyang Israel. Mm. At ang ipinangako ng alahayam kay Abraham, na lupaing pamumunuan ay na isinalin din kay Isaac ay ngayon ay kay Jacob na. Okay. Sabihin niyo lang pag may katanungan at saka may reaction. Okay. Namatay si Rachel at si Isaac. Umalis sila sa Bethel. Nang sila ay malapit na sa Efrat, ito yung naging Bethlehem, Oo. naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Efrat is, mga Ephraim, take it from Oo. the word Ephraim. Naramdaman si Rachel ay buntis pala ng Mm. pangalawa. So natupad yung dalangin niya na magkaroon sana ng isa pa nung pagkapanganak Mm. kay Joseph. So si Rachel. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang mangamba, lalaki na naman ang isisilang mo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. At bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Ben-Oni. Benjamin naman ang ipinalit na pangalan ni Israel o ni Jacob. So namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrat na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Israel o Jacob Israel ng bunton ng bato at hanggang sinusulat ito ay makikita pa rin ang pananda sa puntod ni Rachel. Okay, paglilinaw. Matatandaan na nagbitaw ng salita si Jacob sa Genesis 31 verse 32. Kung makita ninyo ang inyong mga idolo sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Maliban dito, may ilan pang nalabag si Rachel sa 10 pangunahing kautusan na naging sanhi ng maaga niyang pagpanaw tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, at paglapastangan sa kanyang ama. So, ito pala ang mga kadahilanan kung bakit pumano sa panganganak si Rachel. Kasi alalahan natin, ang mga Hebreo ay hindi agad kinukuha ng alayam. At saka malalakas sa panganak ah, ang mga Hebreo nga daw is bago pa dumating ang kumadrona nakapanganak na, di ba? Yun ang Oo. sinasabi nila. Dahil pala sa nagkasala si Rachel. Yung sa paglapas, di ba, yung pagnanakaw ng mga idolo. Tapos pagsisinungaling sa ama niya na Mm. hindi siya pagtatago, hindi siya pagbibigay hindi niya sinabi totoo na
nasa kanya yung idolo, di ba? Oo. At nakaupo pa siya dun sa lalagyan, upuan sa kabelyo na pinagtaguan niya ng idolo. Hindi siya tumayo, sabi niya kasi may buwanang dalaw siya, kaya hindi yun nakita ni Laban, yung idolong nanakaw sa kanya. At yung paglapastangan sa kanyang ama. Paano to nagpaglapastangan, sis? Eh, di ba Dahil, paglapastangan yan, yung pagnanakaw niya ng idolo? oo, magulang, o Oo. mismong magulang niya ang kanyang Oo, ninakawan. ninakawan niya yung kanyang ama. Oo, sariling ama. Mm. Oo. So, ano pa yon? At saka sabi nga nila, di ba, total, nilustay naman nila, wala na silang mana, nilustay naman yung pinagbentahan sa kanila, di ba, yung mga dowry, ano? So, yun na, kaya ninakaw niya, okay. Verse 21, nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng Migdal Eder. Habang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha, na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. Oh, so talagang binata na si Ruben dito, o nga, Oo. no? 20 plus na siya dito. Kasi siya ang panganay eh. So mga ano na yan. Ilang taon ba yung paglalakbay nila? So mga 20, siguro mga 22, 23, no? Mm. Okay. At si Bilha, yung ni Rachel. Oo, ang aliping lingkod, asawang lingkod ng kanyang ama, naging asawang lingkod niya. Okay. At nalaman ito ni Israel. Siguro nagalit siya. Hindi na sulat kung anong ni Jacob Israel sa kanyang reaction. Okay. Ang 12 anak ni Jacob Israel. Israel Jacob ay nandito. Ay, gawin ko Jacob Israel. Ha? Sige, verse 23. 12 ang mga anak na lalaki ni Israel. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, ang panganay, Simeon, pangalawa, Levi, pangatlo, Judah, pang-apat, Issachar, pang-siyam, at Zebulun, pang-sampu. Kay Rachel, si Joseph ang pang-11 at si Benjamin pang-12. So, hindi talaga sinasabi dito, hindi binibilang anak na babae, no? Mm. Wala si Dina dito eh. Kay Bilha, na alipin ni Rachel, si Dan, yung pang-5, at si Naphtali, pang-6. Kay Zilpa naman, na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay sina Gad, pang-7, at Asher, na pang-8. Sila ang mga anak ni Israel, Jacob Israel sa Padan Aram, ang Mesopotamia. Dumalo si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, malapit sa lungsod ng Arba o Hebron. So buhay pa pala si Isaac, ano? Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at namahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. Talagang hinintay niya muna makita uli yung no, si Jacob at saka ang kanyang mga apo Oo. bago siya na maalam. So talagang no, peaceful at saka siguro umiga lang siya, handang-handa na siya bago siya umuwi, kinuha ng alayang. No? Mm. Meron po tayong mga katanungan o reaction? Wala na.